Magandang tanghali mga idol! Narito ang kwento ni Jimmy sa Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Isang magandang tanghali sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay sa programang Dear IFM. Halos naging parte na ng pang-araw-araw ko ang programang ito. Kahit saan ako magpunta, basta pagpatak ng alas 12 hanggang alas 3, nakatutok na ako agad sa IFM. Kaya nang malaman kong pwedeng magpadala ng kwento sa inyo, kaagad kong hinanap ang Facebook page ng Dear IFM at ipinadala ang kwento ng buhay ko. Mga idol, ako nga pala si Jimmy, 45 years old mula sa Tondo, Manila. 20 years na kaming kasal ng asawa kong si Diana at may nag-iisa kaming prinsesa na si Angel. Mahirap lang ang pamumuhay namin. Nagtatrabaho ako bilang tricycle driver at paminsan-minsan pumapasok din ako bilang construction worker. Tumatanggap naman ng labada si Diana mula sa mga kapitbahay namin. Pero madalas, kapag may mga okasyon, siya ang kinukuhang tagaluto. Kahit paminsan-minsan, isang kahig, isang tuka ang pamumuhay namin, masaya kaming tatlo. Pero may mga pagkakataon talaga na sakit sa ulo ang pera. Lalo na't may sakit na asthma si Angel. Kaya gabi-gabi ako nananalangin sa Diyos na sana hinay-hinay naman sa pagbibigay sa amin ng mga problema. Na sana naman, huwag kaming maging paboritong bigyan ng mga pagsubok na halos ikasuko naming mag-asawa. Ay, mabuti naman at nakauwi ka na. Bakit ngayon ka lang, ha? Pasado 1:00 na ng umaga. Naghintay pa kasi ako ng huling pasahero bago ako dumiretso pag-uwi. Alam mo naman, sayang din yon. Ito nga pala yung kinita ko ngayong araw sa pagpapasada. Pasensya ka na kung balit lang yung ibibigay ko sa'yo ngayon. Hayaan mo na. Ang mahalaga ay may kinikitang pera. Si Angel ba, tulog na? Oo, tulog na. Nakatulog na nga sa kakahintay sa'yo. Binuhat ko na nga lang papunta sa kwarto eh. Kailangan na pala niya ng bagong inhaler ha. Saka ng mga gamot niya. Paubos na yung nandito eh. Sige bukas. Ihingi na lang siguro ako ng tulong kay Kuya Jun. Baka pwede akong umextra sa pag-construction. Tapos pagdating sa gabi, saka ako papasada ng tricycle. Mahal. Baka naman sobrang mapagod ka na niyan ha. Hindi rin maganda yung sobrang napapagod sa trabaho. Wala tayong magagawa. Kailangan kong magdoble kayod para mabuhay tayo. Nahihiya na nga ako sa inyo ni Angel. Lalong-lalo na sa anak natin. Nag-iisa na nga lang siya pero parang ang dami niya pa rin kahati sa kalagayan natin ngayon. Hayaan mo na. Naiintindihan naman niya tayo sa sitwasyon natin ngayon. Hindi ko rin naibigay sa iyo yung buhay na pinangako ko sa iyo noon. Kung sana hindi ka sumama sa akin, panigurado maganda na ang buhay mo ngayon. Ay nako, wag mo nga sabihin yan. Kahit kailan, hindi ako nagsisi sa naging desisyon ko noon. Oo, mahirap tayo ngayon, pero ang importante naman, nagsusumikap tayong mabuhay. Ginagawa natin ang lahat para mabigyan ng magandang kinabukasan si Angel. Oo nga, sama-sama nga tayo dito pero hindi ito yung pinangarap kong buhay para sa inyo. Hindi ganito yung gusto kong mangyari. Wala naman ni isa sa atin ang may gusto nito eh. Huwag kang mawalan ng pag-asa. At bakit naman hindi ako mawawala ng pag-asa? Kung araw-araw, problemado tayo sa kung ano yung kakainin natin. Hindi natin alam kung saan natin kukunin yung pera kapag nagkaroon ng biglang sitwasyon. Kapag inatake yan si Angel ng hika, paano na? Malalagpasan din natin to. Magtiwala ka lang. Parehas naman tayo nagtutulungan, di ba? Nandito naman ako. Karami mo sa lahat ng bagay. Mahal. Tatakot lang din kasi ako na baka, alam mo yun, magawa mo maghanap ng iba dahil wala akong Tama na nga yan. Ayaw ko nang marinig ang mga sasabihin mo dahil hindi naman totoo yun eh. Hindi ko magagawang tumingin sa iba dahil lang sa marami kang pagkukulang. Jimmy, mahal kita
at mahal mo ko. Wala namang problema doon, di ba? Kaya huwag mong isipin na nagsasawa ako sa'yo. Na porket ganito lang ang buhay na kaya mo ibigay, iiwanan na kita. Desisyon ko ang sumama sa'yo. At alam kong nagkamali ka. Kahit kailan, hindi ko tinuring na pagkakamali yun. Mag-asawa tayong dalawa. At kahit sa ayaw mo man o sa gusto, nandito lang ako. Dadamayan kita sa lahat ng bagay. Ang hiling ko lang sana sa'yo, huwag mo nang sasabihin pa ulit ng mga ganyang bagay. Ha? Nagkakaintindihan ba tayo? Oo na, sige na. Payakap nga sa asawa ko. Wala akong ligo. Alam mo naman ako, amoy usok. Ay naku, wala akong pakialam. Sige na nga, sabi mo eh. Basta ha, dati mo tatandaan na kahit kailan, hindi ako nagsisi na sumama ako sa'yo. Desisyon ko yun. At kung babalik man tayo ulit sa oras na yun, pipiliin ko pa rin sumama sa'yo. Dahil ganun kita kamahal. Kaya kapag sinabi kong hindi kita iiwan, hindi talaga kita iiwan. Natutuwa naman ako dahil sa kabila ng estado ng buhay namin, binigyan pa rin ako ng isang maganda, mabait, at mapagmahal na asawa. Sa katunayan yan, kung wala si Diana sa buhay ko, baka hindi ko na alam kung ano yung mga dapat kong gawin. Sa pamilya kasi namin, siya ang taga-isip ng mga solusyon sa problema namin. Siya ang kalmado habang kaming mag-ama, mabilis mataranta. Hindi man ako nakapagtapos sa pag-aaral, mataas naman ang pangarap ko para sa pamilya ko. Kung papalarin, sana umangat na kami sa buhay. Sana dumating na ang araw na hindi na kami magiging problemado sa pera. Pero alam naman natin na hindi ganon kadali ang buhay, lalo na sa mahirap na tulad ko. Anak, hinga ng malalim ha? Hinga ng malalim. Anak, Mahal! Nakita mo, Angel! Bakit ka inihika ng ganyan? anak, isa pa, sige pa. Hinga ng malalim. Inhale. Exhale. Yan anak. Okay na po ako, Mama. Buti naman. Jimmy, napagod kasi sa paglalaban ng mga damit niya. Bakit kasi naglabayan? Nakita ko po kasing maraming nilalaban si Mama kaya tinulungan ko na po siya eh. Diana naman, bakit mo nagtrabaho yung bata? Alam mo namang mahihikayan. Bakit ba sa akin ka nagagalit? Hindi ko naman siya pinilit eh. Siya yung kusang tumulong sa akin at hindi ko naman siya pinagkusot. Kahit na, dapat hindi mo na siya pinatulong sa'yo. Sana hinayaan mo na lang yung bata na mag-aral. Teka nga lang ha. Ba't para namang naging kasalanan ko? Kung makapagsalita ka sa akin, parang pinabayaan ko naman yung anak natin. Pa, wag na po kayo magalit kay Mama. Kasalanan ko naman po talaga eh. Ako po yung nagpumilit na tumulong sa kanya. Oh, ano Jimmy? Narinig mo na. Ay. Imbes na nagagalit ka dyan, sana bumibili ka na lang ng bagong gamot ni Angel. Ano? Gamot na naman. Di ba kabibili ko lang nung isang linggo? Ano, ubos na naman. Bay malamang naubos na. Anong gusto mong gawin ko ron? Ha? Pang display? O na sige na. Nagbigay na ako sa'yo ng pera kahapon na. 2,000 din yun na. O nasa na? Pinamalengke ko na. Palengke. Walang natira. Kahit konti. Aba, hindi mo man lang tinipid. Aba, sa taas ng bilihin ngayon, barya na lang ang 1,000. Saka teka nga ha, bakit mo ba ako kinukwentahan? Tinatanong lang kita kung saan napunta yung mga binigay ko para kasi ang bilis naman kasing maubos. Baka kung saan-saan mo lang kasi ginagastos. Kung saan-saan? Hindi ko nga magawang bumili ng bago kong panty. Tapos sasabihan mo pa ako ng magastos? Aba, ibang klase ka naman talaga. Ma, tama na naman po. Ay nako, huwag kang mag-alala. Sa susunod, bibigyan na kita ng listahan ng mga nabibili ko araw-araw. Ultimo yung piso. Papakita ko sa'yo kung saan napunta. Ay, kapalit na nga sa paglalaba. Crazy. Mahal, nagugutom ka na ba?
Hindi mo kami sinabayan kanina ni Angel. Hindi ako nagugutom. Iwan nyo na lang yung mga plato sa lababo, ako na maghuhugas mamaya. Ayos na. Naugasan ko na. Mahal. Tama na. Galit ka pa rin ba? Pasensya ka na kung napagtaasan kita ng boses kanina. Alam mo namang sobrang pagod lang ako. Nasira kasi yung makina ng pinapasada kong tricycle. Kailangan ipagawa. Alam mo na, dagdag gastos. Pagod din naman ako eh. Buong araw ako naglaba para kumita ng pera. Halos nagkakanda, sugat-sugat na nga yung mga kamay ko, tapos bigla mo pa ako sisigawan. Hindi ko naman sinabihan si Angel na... Shh, tama na. Tama na. Huwag ka na umiyak. Sige na. Naiintindihan ko na. Mataas naman talaga yung mga bilihin eh. Hindi ko na nga alam kung anong klaseng pagtitipid yung gagawin ko. Alam ko naman yun. Alam mo naman pala eh. Bakit mo pa ako sinigawan kanina? Tapos sa harap pa ng anak natin. Mahal, sorry na. Alam mo namang kasabay-sabay lang talaga yung mga iniisip ko. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Huwag tayo mag-aaway sa harap ng bata. Saka huwag mo ako sisigawan. Asawa mo ko. Hindi ko sino lang. Pasensya na talaga. O, hindi na mauulit yun. Sige na, halika nga dito. Sorry na, ha? Oo na, sige na. Sorry na rin. Oo. Ano ba yung nasa loob ng plastic na yan? Alam mo na, pambayad sa mga kasalanan ko. Ay, nako. Ano to? Bumili ka pa talaga nito. Bakit ka naman bumili? Sabi mo kanina, wala kang bagong panty. O ayan, binilan na kita ha. Isang balot pa yan ha. 12 piraso yan. Ay, nako, baliw ka talaga kahit kailan. Pero, salamat dito, ha? Huwag kang mag-alala. Ibalang araw, may ibibigay ko rin sa inyo lahat na pangangailangan nyo. Gagawin ko ang lahat kahit ano para sa inyo. Kasi alam mo naman, mahal na mahal kita. Alam naman namin ni Diana na maling pag-awayan ng pera. Pero sa sitwasyon namin, hindi rin talaga maiwasan. Lalo na kapag parehas kaming pagod at problemado. Kahit na gano'n ang nangyayari, ni minsan hindi ko pinagbuhatan ng kamay ang asawa ko. Mas okay na kasi sa akin na pera na lang ang maging problema namin. At isa pa, ang kapal naman ng mukha ko dahil hirap na nga akong buhayin ng mag-ina ko tapos sasaktan ko pa. Kaya sinisiguro namin na kahit maraming problema, masaya pa rin ang pagsasama naming mag-asawa. Para maramdaman ni Angel na pera lang ang kulang sa amin. Pero sa pagmamahal, doon naman kami mayaman. Anong sabi ni Fe? Kung hindi raw tayo makakabayad ng mga inutang natin sa kanya nung na-hospital si Angel kakasuhan daw niya tayo. O sige, ganito. Ako na lang kamo ang kakausap sa kanya mamaya. Hindi mo na madadaan yun sa usap. Galit na galit siya, Jimmy. Unang na nga lang, magpapatuhin ako na kung ano-ano nun eh. Busog na busog ako sa mura. Ay, ano na yan? Kahit anong gawin natin, hindi tayo makakapagbigay ng buong 50 mil. Bakit naging 50,000? Pinagsama-sama niya na lahat ng inutang natin. Kasama na raw dun yung interes. Napakagulang talaga niyan ni Pe. Ay, hayaan mo mahal. Sige na, gagawan ko na lang ng paraan. Wala tayong magagawa. Tsaka na, hindi rin kita nahintay na makauwi muna. Ayos lang. O sige na, magpapahinga muna ako. Sige. Buhay naman talaga, oh. Jimmy, okay ka lang? Ewan ko. Hindi ko alam Sinisingil na kami ng pinag-uutangan namin. Ginamit kasi namin yun nung na-hospital si Angel Kalain mo, 50,000 lang hinihingi. Aba, ang laki nun ah. Kaya nga, hindi ko alam kung saan lupalop ng mundo ko kukunin yon. Tapos may pang-araw-araw pa kaming pangangailangan. Alam mo naman na barya lang ang kinikita natin dito sa pagkukonstruksyon na to May alam ka ba na pwedeng pagkuhaan ng pera dyan? Meron. Kaso, baka pag nalaman mo, bigla kang umatras. Ay, hindi JR. Kahit ano yan, tatanggapin ko.
Alam mo naman na kailangan ko talaga ng pera ngayon. Sige. Kaya mo bang magbenta ng droga? Ano? Akala ko ba tatanggapin mo kahit ano? Teka lang. Ibang usapan naman yan. Alam mo namang delikado yan. Ayokong makulong ha. Hindi ka naman makukulong kung hindi ka magpapahuli. Saka isipin mo na lang, yung perang kikitain mo rito. Magkano ba yan? Kung minsan umaabot ng 5,000, oo, kapag sinaswerte ka, mga 10,000 ang makukuha mo. Isang bigayan lang yun. Ang laki nun ha. Oo. Itong cellphone ko, itong relo, damit, lahat ng to nanggaling sa trabaho kong yon. Kapag nakapag-ipon-ipon ako ng marami, ipapaayos ko ang bahay namin. Pwedeng mangyari yun. Pag-isipan mo mabuti. Isipin mo na lang yung mga utang mo. Sa buhay nyo ngayon, wala ka nang ibang maiisip kundi kumapit sa patalim. Anin mo ang dignidad kung kumakalam naman ang tiyan mo, di ba? Kaya, sige na pare. Pumayag ka na. Kagabayan naman kita eh. JR, baka mahuli naman tayo ng mga parak niyan. Mahuhuli ka nga lang kapag magpapahuli ka. Okay, sige, ganito na lang. Kapag alam mong nakaipon ka na ng malaking pera, pwede ka nang umalis. Makapagbayad ka lang ng mga utang, okay na yun. Huwag kang maggalala. Wala namang laglagan dito eh. Basta ba, hindi mo kami susumbong. Sige na, pumayag ka na. Subukan mo lang. Pag-iisipan ko, sige. Basta, usapin mo ako ha. Akong bahala sa'yo. Aaminin ko na nakakaengganyo ang inaalok ni JR. Sa patong-patong na problema naming pamilya, parang kaunting pilit pa, papayag na ako. Pero alam ko naman kasi na buhay at kalayaan ang itataya ko kung sakaling bentahan na droga ang papasukin ko. Kaya lang, sa tuwing nakikita kong problemado si Diana kung saan kukuha ng perang ipambabayad sa mga utang namin at si Angel na naaawa na sa amin pero wala siyang magawa, nagdadalawang isip ako. Gusto kong guminhawa na ang buhay namin at ayoko nang maghirap pa ng ganito ang mag-ina ko. Gulong-gulo ang isip ko ng mga panahon na yon. Kahit kasi patayin ko na ang sarili ko sa pagtatrabaho, hindi ko magagawang bayaran ng pagkakautang namin sa lalong madaling panahon. Kaya ang nangyari, nagpakalasing na lang ako. Natatawa pa nga ako habang umiinom. Kung pwede lang na ang problema parang alak, nalulunukin mo na lang, baka nakasampung bote na ako. Mawala lang ang lahat ng paghihirap ko sa buhay. Mahal, nakausap ko na si Ate Telma. Pinahiram niya na ako ng 10,000. Ito na muna yung pambayad natin kay Fe, ha? Sinabihan naman niyang may maibigay lang tayo, okay na. Mainit lang daw talaga ang ulo niya nung isang araw. Oh, teka, bakit ka naman umiinom? Naku, pakalawang bote mo na yan Teka nga, sinasabi mo ba sa akin ngayon? Umutang ka na naman. Ano to para mabayaran yung isa pang utang. Alam mo, lasing ka na eh. Bukas na lang tayo mag-usap. Na imbes na makabawas tayo ng utang, nadadagdagan palalo. Alam mo, ang ganda rin ng idea mo, no? Ang laking tulong ng ginagawa mo. Ano bang gusto mong gawin? Ha? Kailangan na natin magbayad kay Fe. Yung kay Ate Telma naman, pinaliwanag at sinabi ko na sa kanya na uunti-untiin natin bayaran yung 10,000. At saan mo naman kukunin yung 40,000? Sige nga, mangungutang ka na naman. Ano bang problema mo? Problema ko. Ito! Ah! Itong walang kwentang buhay na to. Jimmy, kumalma ka nga lang. Ano ako kakalma? Sige nga. Paano? Kung ang dami-dami nating problema. Alam mo kung bakit? Kasi maliban sa lintik na utang na yan, pinaalis na rin tayo dito sa bahay na to. Ano? Sa kalsada na tayo matutulog sa susunod na linggo.
Buisit sila. Oo, wag kang mag-alala. Mahahanapan din natin ang solusyon to. Anong solusyon na naman? Walang solusyon dahil napakamalas ng buhay natin. Hindi ko na alam kung ano talaga yung gagawin ko eh. Hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng solusyon sa mga problema natin. Jimmy, Hindi ko naiintindihan kung bakit ganito yung mga nangyayari. Lahat ng mga pinangako ko sa'yo, nagiging malinaw na lang sa akin na hindi ko matutupad yun. Jimmy, huwag mong sabihin yan. Kakayanin natin Alam to. mo, mas mabuti pa. Mundo na lang muna kayo ni Angel sa mga magulang mo. Ano? Bakit naman? Mas mabuti pang kalagayan nyo ron eh. Habang ako naman aayusin ko yung buhay ko, yung mga problema natin. Hindi, Jimmy. Pagkasama nating haharapin to, hindi ako papayag na iwanan ka lang mag-isa. Kaya na naman, kahit ngayon lang, makinig ka sa akin. Ako ang padre de pamilya dito. Kaya ako rin ang dapat gagawaan ng paraan sa mga problema natin. Dahil sa hirap ng buhay, nagawa kong makapagbenta ng isang bagay kapalit ng isang malaking pera. At nang matanggap ko yon, nagawa naming bayaran ang lahat ng pagkakautang namin. Tinaya ko ang mismong buhay ko. Huwag lang mahirapan ang mag-ina ko. Inumin mo tong gamot para mawala yan lagnat mo. Ito, tubig. Salamat. Huwag ka na munang pumasok bukas, ha? Para naman makapagpahinga ka buong araw. Alam mo namang, hindi pwede yan. Sasayangin ko pa yung bayad sa akin. Babawasan ako ng isang araw. Ay naku, hindi mo naman kailangan masyadong paguri na sarili mo. Nabayaran na natin lahat ng utang natin. Napaayos na rin ang mga dapat ayusin. May natira pa nga sa mga yun eh. Kahit na, sayang pa rin yun. Ay naku, ikaw na nga ang bahala. Nagdala nga pala ako ng malamig na tubig para punasan ka. Oh. At nang mabawasan yung init ng katawan mo. Halika na, punasan kita. Okay na. Oo, sige na. Matutulog na lang ako. Ay, Sige hindi, na. pupunasan mo na kita. Tanggalin mo na yung t-shirt mo. Hala, sige na. Ako na lang ang magpupuna sa sarili ko. Maglilinis ka pa ng bahay, di ba? Unahin mo na muna yon. Ay naku, ano bang tinatago mo? Sige na, tanggalin mo na yan. Huwag na. Ay naku, ano bang meron? May tinatago ka ba sa akin? Wala. Uy, bakit simpleng pagtanggal lang ng t-shirt ayaw mo? Kala mo ba hindi ko napapansin? Na magbibihis ka lang pupunta ka pa sa banyo. Samantalang ngayon kahit sobrang init na, tinitiis mo. Pati ba naman yun pinapansin mo? Bakit ba? Alam mo kung wala kang tinatago, maghubad ka ng t-shirt. Ano ba? Tanggalin mo na yan. Ano ba? Tigilan mo nga yan. Ay, Ano to? wala yan. Saan galing yung tahi mo, ha? Oo, wala. Umamin ka nga sa akin. Bakit ka may tahi sa tiyan? Ano? Naguhulaan lang ba tayo rito? O magsasabi ka sa akin ng totoo? Nasugatan lang ako sa trabaho. Nasugatan. O baka may ginawa ka na hindi ko alam. Jimmy, asawa mo ko may karapatan ako malaman ang lahat ng nangyayari sa'yo. Ano, magsabi ka ng totoo. Teka, huwag mong sabihin kaya tayo nagkapera dahil Ibinenta ko yung bato ko. Diyos ko naman, Jimmy. Paano ba naman pumasok dyan sa kokote mo at ginawa mo yon? Hindi mo pwedeng gawing solusyon yon sa isang problema. Wala na kasi talaga akong ibang maisip ng mga oras na yon. Basta ang nasa utak ko lang. Kahit gagawin ko para wala lang yung mga problema natin. Pero hindi naman sa ganitong paraan. Anong paraan? Wala ngang paraan, di ba? Wala akong ibang paraan. Mo naman na mahal ko kayo kaya ako nagawa yun. Masisisi mo ba ako? Hindi. Gagawin ko kahit ano. Maprotektahan lang kayo. Kaya ako nagawang ibenta ang mismong bato ko. Walang makakuha ng malaking pera. Pero sana naman, inisip mo man lang yung sarili mo. Ayoko nang isipin yung sarili ko kasi mas importante naman kayo Alam mo, kahit ikamatay ko pa yun,
Wala akong pakialam. Kaya patawarin mo kung nagawa ko to, kung ginagawa ko lang naman to. Kung lahat na tumagampanan ko lang ng mabuti ang pagiging tatay sa pamilyang to. Pasensya na, mahal. Pasensya na. Sa totoo lang, muntik na akong magbenta ng droga. Pero nang malaman ko na pwede ka palang magbenta ng bato, yun na lang ang ginawa ko. Kahit na alam kong delikado, ginawa ko pa rin. Wala eh. Kailangan ko ng mabilisang pera. Dahil kung hindi, sa ilalim ng tulay kami matutulog. At ayoko mangyari yun. Bilang isang ama, responsibilidad ko na maiahon ng pamilya ko sa hirap. Kahit pabuhay ko ang kapalit. Paging Dr. Di Pasupil. Dr. Di Pasupil, please proceed to the emergency room. Sana, hindi mo na ako dinala dito sa ospital. Ay ako naman yung samahan ng pakiramdam eh. Ay nako, kung hindi kita dinala, baka nanganib na yung buhay mo. Nagkaroon na ng impeksyon yung tahi mo eh. Iniisip nila na baka hindi lisensyadong doktor ang gumawa nito sa'yo. Kaya pala yung nakita ko yung sugat mo na mamagana. Mabuti na nga lang at naagapan kasi pwede mong ikamatay yun. Pero ayan, ayos na. Nilinisan na nila at binigyan ka na ng reseta. Bibili na lang ako mamaya, ha? Pasensya ka na ha. Kung naglihim ako sa'yo. Ay naku, wag mo na isipin yun. Ang mahalaga, ligtas ka. At mas dapat mo alagaan ang sarili mo. Dahil iisa na lang ang kidney na meron ka. Pero sana, nagsabi ka sa akin. Alam ko naman na wag nalaman mo yun. Pipigilan mo ako. Gulong-gulo na yung utak ko. Walang laman yung utak ko noon kundi makahanap agad ako ng pera. Natakot ako na wag iba yung tingin mo sa akin. Wala yung pagmamahal mo. Maiisip mo rin na wala akong kwentang tao dahil nagawa ko yun. Jimmy, hindi mangyayari yun. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Naalala mo ba yung napuumpisa pa lang tayo? Kahit mahirap, kahit paano hindi natin alam kung ano ang gagawin natin. Nakaya naman natin. Naging masaya tayo. Oo, maraming problema. Pero nagagawa natin agad na solusyon. Alam mo, hindi ko nga alam kung ano bang meron sa akin. Bakit? Nandito ka pa rin. Bakit pinagtsatsagaan mo pa rin yung isang tulad ko? Marami ka namang dahilan para iwanan ako. At bakit ko naman gagawin yun? Jimmy, mahal kita. Mahal na mahal. Tulad mo, hindi ko rin kayang mawala ka sa buhay ko. Saka diba nangako tayo sa isa't isa na sa hirap man o sa ginhawa, magdadamayan tayo. Walang iwanan. Sa dami na nang napagdaanan natin, ngayon pa ba tayo susuko? Ngayon pa ba natin iiwan ng isa't isa? Malayo na yung narating natin. Di ba dapat habang tumatagal, mas lalo tayo nagiging matibay? Hal, patawarin mo ako ha. Nahihiya na ako sa'yo kasi dapat ako tong mas matapang, mas matibay yung loob pero totoo niyan, baliktad yung nangyayari. Huwag mo nang isipin yun. Ganun naman talaga ang isang relasyon eh. Kapag may pagkukulang ang isa, yung isa naman na magpupunot. Hindi solusyon ang pang-iiwan. Kasi alam ko na kung ako ang nasa kalagayan mo, ganito rin ang gagawin mo. Salamat, mahal ha. Maraming salamat sa lahat. Isa si Diana sa mga dahilan kung bakit nagagawa ko pa rin makabangon sa buhay. Sa katunayan niyan, isang himala na nagkaroon ako ng isang asawa na tulad niya. Na sa kabila ng mga pagkukulang ko, nagagawa pa rin niyang mahalin at intindihin. Sa ngayon, maayos-ayos na ang buhay namin. Dahil sa pagbenta ko kahit papaano, may naitabi na kaming pera para sa pagkokolehiyo ni Angel. Balik ako sa pagmamaneho ng tricycle at paminsan-minsan sa pagiging construction worker. Alam ko na naiintindihan niyo akong lahat sa ginawa ko, lalo sa mga ama na tulad ko. Hindi ako magdadalawang isip na gawin ulit ang ginawa ko.
kung kaginhawaan ng buhay ang kapalit nito para sa mag-ina ko. Hanggang dito na lang ang sulat kong ito. Maraming salamat sa inyo at naway pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Lubos na nagpapasalamat, Jimmy. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.